Ito, oh. O, yan, oh. 32 minutes. Sige, bilisan natin. Work today is broken. We're all working in too many disconnected Background apps, music and para it's marinig killing natin team sa attorney. productivity. But for the first Bawasan time, natin. there's a platform that fixes it by Okay, bilisan natin to. Fast forward. Malakas pa rin, ah. Yun, nabawasan na. Okay, pasok ka, Tony. Ano kasi kung nasaktan ba ako as a woman, sabi ko, nasaktan tayo para sa kababaihan, pero dapat ang tanongin dyan yung asawa niya. Kaya sa isang interview, mga ka-clear, sinabi niya na natawa daw yung asawa niya. Kasi ginawa niya rin sample yung asawa niya. Doon sa hearing. Tama. Na pinagbabantaan din daw siya patayin. Tama. Gabi siya umuwi. Umaga na siya umuwi. Ito mga ka-clear, tingnan nyo ha. Tingnan nyo lang. Hindi ko alam, hindi natin alam ugali ni Congressman Suntay. Hindi natin alam. Babaero ba siya? Mabait ba siya? Hindi natin alam. Ano guys, pero tingin nyo? Nung ginamit niya yung joke, i-analyze natin to. Yung ginamit niya na joke, na galit sa kanya asawa niya to the point, ito na pinagbabataan siyang patayin. Kasi umaga na siya umuwi. Or maaga na siya umuwi. Or umaga na siya umuwi. Isipin nyo, kung hindi totoong nangyari yon, nagsisinungaling siya, di ba? Pero kung totoong nangyari yon, na pinagbabataan siya ng asawa niya, papatayin siya. In jest. Joke. Aabot ba ang babae sa ganung klaseng pagbabanta? Kahit joke to kung minsan lang to nangyari. Or kung matino yung asawa niya at hindi naman nagkakaroon sila ng problema, minsan lang meeting, kaya inumaga ng gabi, kailangan ng isang for the boys na paminsan-minsan. But just try to think about it. For the Hindi boys! Naman, I don't think yung babae, unless may problema sa sobrang, di ba? Sobrang selosa. Pero yung normal, di naman naaabot sa punto na papatayin kita, magpapatayin kitang patayin. Dahil sa umuwi ng maaga, kahit isang beses lang. So doon makikita mo na sagad ba yung asawa niya sa ugali niya. Kasi kung ginamit mo yan sa joke, it's either totoo, or nagyayabang ka lang, or sinungaling ka. Yan lang yan eh. Ayun lang. Diba? So dito mga ka-clear, di ba? Karamihan nang nagsabi ang laswa, di ba? Pero dito mga clear, tingnan natin na wait lang. Okay, dito. Pisan natin dito. Again guys, sa mga bagong pasok, pisan natin dito huwag kalimutan mag-like and subscribe. Hindi ko naman napanood yun na to pero gusto lang natin i-analyze. Diba? Sige. Go lang, attorney. Go, go, go! Nagsalita na ang asawa ni Congressman Bong Suntay kaugnay sa pababastos ng mamakas kay Ann Curtis. At taliwas sa salaysay ng kongresista, hindi raw natawa si Sheila Suntay sa kanyang mga pahayag. Naku po! Ano? Sinungaling nga! Isa pa lang ng salita ni Corina, lumalabas, sinungaling na. Itong sa representative, Suntay. Naku po, Diyos ko Lord, Rudy. Sinungaling nga! Ay, walang audio? Wala pa rin audio? Naka-echo po. Wait. Yes, attorney. Nag-i-echo si attorney. Wait, paano naka-echo to? Paano naka-echo to? Wait lang. Naka-echo ba? Ano ba yan? Naka-echo pa rin? Okay na, attorney, yung boses mo. Okay. Meron po sabi meron po, may echo. Paano ko tatanggalin yung echo? Wait lang Fast forward. Yeah. Sino yan? Kung lalaki, nung nag-viral, sabi, idol kita talaga. It depends on how people appreciate it. Sa panayam sa Politico Nightly ng Billionaire News Channel, sinabi ni Congressman Bong Suntay na naging magaan ang pagtanggap ng kanyang asawa sa bastos na pahayag niya tungkol kay Ann Curtis. Pero sa exclusive na pahayag ni Mrs. Sheila Suntay sa Billionaire News Channel, di ba? Totoo bang nagkausap sila ng asawa niya? Dito, nilaglag ka ng asawa mo, Representative Suntay. Aray ko po, laglagan na. Dapat muna ka sa kanya. Sa akin lang mga kaklira, ayoko naman siya utusan. Hindi ko naman siya inutusan. Pero hindi ba dapat sa asawa niya na muna siya humingi ng tawad? Ang sabi nga dito, di ba? Sorry kung, may nasaktan ako. I'm sorry kung, so yun yung naghingi ka ng tawad na wala kang balak humingi ng tawad. Di ba? Merong, kung magka-conditional Kung may nasaktan ako, sorry. No? Di ba? Yung asawa mo ba? Yun ang dapat una mong tanungin, asawa mo, anak mo. Kung may nasaktan ka. Di ba? That day itself, tinawagan mo na sana. Di ba? Pero gina-justify niya. Kaya nga sabi ko, nung una natin itong tinake up, dapat hindi talaga yung pinatanggal. Para forever nandoon siya at forever na makikilala siyang ganun. Di ba? Yun lang. Kaya lang, nasa internet na. Pero yung pa rin nakasulat sa libro. Alam niyo yun? Official yun Iba pa rin yung nakasulat sa libro. Kasi
darating ang time, baka itong mga video na to, di natin alam kung nandiyan pa, hindi. Diba? Pero yung parte ka ng records, parte na siya. Mariing pinabulaanan pero ang pagtanggap ng kanyang asawa Gaan sa daw eh. bastos na pahayag niya tungkol kay Ann Curtis. Pero sa exclusive na pahayag ni Mrs. Sheila Suntay sa Billionaire News Channel, mariing Wow, exclusive mga ka-clear. Oh, ang galing talaga ng bilyonaryo exclusive nila. pinabulaanan niya ito. Exclusive. Giit din niya, hindi siya at kanilang mga anak sumasang-ayon. Okay? I want to unequivocally clear. I want to be unequivocally clear. My children and I do not agree with, and we do not condone. Oh my goodness! Hindi ko naman pala tinotolerate. Hindi magaan sa dibdib nila. Congressman Suntay, mali ka. Diyos ko, Lord. You're lying. Yes, he is. Diba? I do not agree with, and we, my children and I, Jocelyn do not agree with, Papapara, hindi shout out. sumasang-ayon sa'yo, and we do not condone. Hindi ka patawad-tawad. Diba, yung analogy, yung paghambing mo, yung ginawa mong sample, diyan pa sa hearing. Official function. Pretty page, shout out. The news circulating that I laugh, no. Hindi lang yan news circulating. Sinabi yan ng asawa mo. Ni Representative Suntay, ma'am. Ma'am Sheila, asawa niyo po ang nagsabi niya na tinawanan niyo lang. The news circulating that I laugh and therefore approve of what was said is false. O, di ba mga ka-clear? Di ba? Diyos That's ko, what? Lord. Sinungaling pa. Sino Yun lumalabas sa pahayag ni Ma'am Sheila. Diba? I will not allow that narrative to stand unchallenged. So, diba? Ibig sabihin, hindi magaan sa loob niya. Taliwas na sinabi ni Representative Suntay. Mga clear, kung ganito to, si Representative Suntay, at ganito lumalabas na kasinungaling, kailan pa siya paniniwalaan? Asawa niya, dinadaan niya sa biro, dinadaan niyang example. Tingnan niyo na lang, sa akin mga clear, hindi lang si Ann Curtis ang saktan dito. Hindi lang ibang Marami. kababaihan. Alos lahat. Mismong asawa niya, napastos niya. Kasi ang focus natin si Ann Curtis. Ako, sa briefing natin, sinabi ko, asawa niya dapat ang tanongin dito. True enough. Nasaktan ang asawa niya. National Women's Month pa naman. Diyos ko, Lord. So yung mga kaibigan mo, sino-sino yung mga kaibigan mo, Representative Suntay? Title, legal wife ni Suntay, may illegal wife ba siya? Multi-web hindi ko alam eh. Yan lang yung title ko, legal wife. The legal wife. Wala akong mali siya dyan, multi-web di. Wala. The legal wife lang. Kasi ano yun, pag legal wife ka, ano yan eh, kahit pa paano, ano yan, karangalan mo yan. Diba? Kaya lang, maging legal wife ka ng ganito, naku, paano na? Diba? Sige, tuloy, ha? sa ginawa ng kanyang asawa at hindi raw siya natawa. Humingi rin siya ng tawad kay Ann Curtis. Anya, no woman should ever be spoken about that way and that she stands with the actress. Diba, I am deeply sorry. Mga kakli, sa totoo lang. Ito na multi-web, sa interview kay Karen David, parang gusto, ay talaga, hindi ko pa siya nahanapin kay Andiyen. Gusto parang maging toot ni Suntay si Ann Curtis. Yung pasalamat pa. Iba yun na. May sinabi siyang magpasalamat pa. Yes. Iba pa yun, na magpasalamat Sabi pa niya, siya. magpasalamat si Ann Curtis kasi. Anyway, ganito mga kakli, i-analyze natin itong pakiramdam. Kung sinabi ni Representative Suntay, nung may nakita siya sa mall, nung siya ay nasa mall, may nakita siya isang magandang babae. Diba? Beep, 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 beep. Diba? Parang nakita niya, nagandahan siya, nag-imagine siya. Walang particular na name na sinabi. Okay? Kung walang particular name na sinabi, okay, we can say na wala kang criminal liability sa pagbubunyag mo because walang particular na tao. Diba? Ang particular na tao eh. Pero, malaswa ka na doon. Diba? Malaswa ka na doon. Pero kung sinabi mong, example lang hindi to totoo, example lang, lusot ka doon. Nagyabang eh. Guwapong-guwapo ang dating, di ba? Guwapong-guwapo ang feeling. Guwapong-guwapo. Pero, kung sinabi niya, na, yung katulad na sinabi ko na, may nakita siya sa mall, isang babae, maganda, nagpantasya sa akin. Kahit wala kang nasaktan na particular na babae, kasi wala kang sinabi kung sino babae, nasaktan mo pa rin yung asawa mo kasi nagpantasya na ka ng iba. At ipinagyayabang mo pa. Oh, true. So, iba ngayon kung nag-sample ka lang talaga. Nang walang pangalan, example lang, hindi to totoo, sabihin ko lang ito.
Wala ka nasaktan doon kasi you just use as example. The problem is, nagpapogi ka kasi. Yun lang. Ha? Nagpapogi ka. Diba? Batang helmet, diba? Oh. Yes, Mylene, sabi niya, gusto niya mag-commit ng bigamy. Yun daw ang ibig sabihin ng desire niya. Ha? So in other words, yun yung gusto niyang gawin sa pantasya niya. Diyan. Napit ko nga yung interview na yan. Ganon. Ibig sabihin, ganito ha, Diyan ha. Okay. Ang gusto niya, tama ba ako? Pakilang ha, ipopost ulit natin. Sinabi niya doon na yung pantasya niya na maaari may mainit siya naramdaman. Nagpantasya siya na kung ano pwede niyang gawin. So, sa pantasya niya, nagkukumit siya ng bigamy. Ibig sabihin, nagpakasya siya sa iba. Dapat concubinage, hindi lang bigamy. So, bigamy, makikipag-asawa ka na sa iba. Ganon, di ba? Ayan Yes, Mylene, sabi ni Dian. Sabi niya, gusto niya mag-commit ng bigamy, yun daw ang ibig sabihin ng desire niya. Ay, hindi offensive din yung sa asawa niya. Ibig sabihin, mukha siya nagsisisi na asawa niya to. At kung nagkataon na siya ay binata, di ba? Hindi niya pakakasalan yung asawa niya dahil si Ann Curtis ang papakasalan niya. Di ba? Masakit dun sa asawa niya. Ayun, may nakita ko dito, walang respeto. Walang respeto sa asawa. Huwag na sa babae. Walang respeto sa asawa. Walang respeto sa mga anak. Yun yung lumalabas. Diba? Okay? Sige, tuloy natin. Pakiusap din ni Sheila, huwag nang idamay sa issue ang kanyang mga anak, nais na lang daw nilang manatiling pribado. Ganda naman asawa niya. Sa Politico Nightly, sinabi pa ni Congressman Suntay, imbis na pag-usapan ang kanyang sinabi tungkol kay Curtis, mas dapat pagkuunan daw ang mga mas mahalagang bagay gaya ng ekonomiya at ang impeachment ni VP Sara. Tingnan mo. At yan mga klire. Ang usapin tungkol sa ekonomiya, tungkol sa war, tungkol sa fuel, tungkol sa pag-repatriate, ibang issue yan. May gumaganap na dyan. Diba? Good evening po, Antonio Tumpalan, Attorney Claire. Meron akong passenger kanina from District of Representatives Suntay. Mahilig daw sa batang babae yan. Naku, Antonio Tumpalan. Diyos ko Lord. Naku, baka kaya lagi siyang gustong patay na asawa niya. Ito, komento lang po daw to ha, mula sa pasahero ha. Naku pa. Diba? So, noon ka, sa district mo na ganyan ka? Diba? Alam mo, wag mong iwasan yung issue ng pambabastos sa babae. Pati pangbabastos mo sa asawa mo. It's part of the news. Nangyari to, hindi to kathang-isip mga kakli. Nangyari to. So, hindi niya really pwede happened. You will be known for that. And let's focus Nag-init nga siya, attorney, yung nakita niya, di ba? Yung desire ba niya na hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari. Diyos ko Lord. on what is important. Uy, teka lang. Ibig mo sabihin, ang asawa mo hindi importante. Diba? Yung damdamin ng asawa mo hindi importante sa'yo. Diba? Sa isang politiko, sa isang tao, ang una mo dapat iniintindi, pamilya mo. Tama. Bago ka tumingin sa problemang napakalaki, yung nasa tabi mo, yun ang unahin mo asikasuhin. Dahil pag ang issue mo sa pamilya mo hindi maayos, paano pang aayusin ang problema ng bayan? Di ba, Batang Helmet? Sabi niya, napansin niyo po, Yusek, nung araw niya, after niya magsabi about Ma'am Ann Curtis, bigla siya napatingin sa taas, parang may iba siyang naramdaman. Yeah, nag-init nga daw siya eh. Imagine, isip pa lang yun Di pa niya nakikita si Ann Curtis. No? Di ba? Hindi, di ba? Huwag natin ibahin ang usapan. Diba? Iba yung impeachment. Iba ang usapin niya. Iba ang issue ng ekonomiya. Iba ang issue ng problema sa fuel. Iba yan. Iba yung usapin natin sa pagkababae. Iba yung usapin natin sa naramdaman ng asawa mo. Diba? Let's focus on yung problema ng bansa. Mas magkakaroon pa ng O, diba? Ang clear. Kahit sabihin natin na ito ay magiging personal na sa kanilang pamilya. Pero hindi eh. Kasi may naapektuhan. Diba? May naapektuhan sa pag-uugali mo. Diba? May naapektuhan eh. So, hindi pwedeng pag-usapan na para bang, wala lang, kahit mambastos ka ng babae, okay lang. Ba't pa natin ginawang krimen? Yung pambabastos, sa babae. Diba? So, in other words, pag ganyan na inisip natin yung, ito na naman tayo, yung nasa kanto na lalaki na nambastos ng babae, wag na natin yung isipin. Kasi may mas mahalaga tayong dapat isipin, yung kumakalam natin si Kumura. So, yung mga lalaki sa kanto na nambabastos ng babae, okay lang yan kasi hindi yan ang pinaka-issue ng bansa. Ganon.
Di ba? So in other words, pag congressman, honorable ang gumawa, huwag natin ito pag-usapan kasi may mas mahal kang dapat pag-usapan. Ang ekonomiya. Tapos yung kanto sa labas, na ng bastos, ipahuli yan, padampot yan. Ganon. Di ba? Problema, GDP is what, 4.2%, it's going down. Direct foreign investment is Di ba? Ano na naman? Paninisan na naman sa gobyerno, mga ka-clear. So sila na naman, malinis na naman sila. very low. Oil prices, fuel prices will definitely go up. We don't know how long because gera ito. Pinag-uusapan namin is paano i-pitch si VP Sara knowing na 2 taon na lang. Pwede naman, if you don't like her, vote her out of office. If you Yung? run for any Well, ito na sa akin mga clear ha. Wala naman akong decision kung mag-i-impeach siya o hindi. Pero 2 years, sabi niya 2 years. 2 years, ito lang ha, 2 years na puro paninira sa Pangulo. 2 years na halos laging pagbabakasyon. 2 years na hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung saan napunta yung pondo. Diba? 2 years yung 15 million hanggang ngayon. Ikinakaila ng AFP na iginasa sa kanila. Masikmura mo yun. Tapos, you are, ito ha, di ba sabi niya, corruption, pagtaas ng GDP, yung mababang GDP, fuel. So, are you really for transparency and accountability? Bakit pagdating kay VP Sara, parang okay lang na hindi maging transparent? Hayaan na natin yan, 2 years na yan eh. Dapat ba ganun? Dapat ba ganun yung isipan natin? Napabayaan mo na yan, 2 years na lang eh. Bakit? Pinabayaan nyo maging 2 years na lang eh. Noon pa dapat to eh. Dapat to nakita na eh. Diba? So, gano'n na lang yung 2 years na lang, pabayaan na lang natin. Pwede ba yun? position, then vote her out. Pero pinuna ng ilang Quezon City officials ang tila diversionary tactic ni Suntay. Sa statement na Of course, diversionary tactic. nakapost sa Facebook page ni QC Vice Mayor Gian Soto, iginiit ng Quezon City Council na pagpapakita ng kawalan ng respeto sa kababaihan ang mga sinabi ng kongresista. Binagyang diin ng konseho na ang ganitong remarks ay walang puwang sa public discourse at salungat sa values of respect and gender equality na pinaninindigan ng QC government. Di ba? Alam mo, sarili mong lungsod, ikinahihiya ka. Sarili mong lungsod, sarili mong pamilya, kinahihiya ka. Sarili mong lungsod, kinahihiya ka. Tapos sabihin mo, hindi to issue? Di ba? Tapos pupunta ka sa ekonomiya? Pupunta ka sa issue ng war? Di ba? Anila mananatiling committed ang QC Council sa alituntunin na lahat ng kababaihan ay makatatanggap ng dignidad, respeto at patas na pagtrato. Tapos gusto niya, mga clear, 2 years pa, susweldo si VP Sara ng ganun-ganun lang. Walang gagawin kundi, parang walang gagawin kundi mangampan niya. Diba? Diyan nagmana si Suntay, kay Digong, ginawan joke ang hindi dapat, dapat gawing joke. Manang-mana yata. Una na rin naglabas ng pahayag si Quezon City Mayor Joy Belmonte at kinastigo ang naging asal ni Suntay. Galit din, no? Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Kita niyo na mga clear, that's why ito yung title natin. Diba? Malasywana, sinungaling pa. Sa asawa niya galing yun, mga kaklira. Kaya Kundi na niya yung ginawa ng kanyang asawang si Representative Suntay. Hindi daw totoo na siya ay natawa. Katulad na sinabi ni Suntay na natawa lang ang asawa niya. Tinanggap lang ang kanyang joke. Hindi nila tinatanggap. Hindi daw nila tinotolerate. Sila mag-iina. Hindi nila tinotolerate. Diba? Lemon, andito si Paul Louis Serrano, Cerila Andres, hello. Yes, Shiro. Di ba yun, mga kakli? So, kita na natin, attitude niya. Kung gustong katulad ng gusto niyang paglusot sa mga statements niya sa hearing sa impeachment. Ganun din niyang gustong ilusot ang sarili niya sa asawa niya at sa tao. Magsisinungaling siya para makalusot. So, kita niyo na. Hindi tayo nagsabi niyan, mga asawa niya, hindi siya totoong natawa, hindi totoong tinanggap niya. Hindi nila tinotolerate at hindi nga daw katanggap-tanggap at hindi kapatawad-tawad yung mga sinabi ng kanyang asawa. At humingi siya mismo kay Ann Curtis ng paumanhin. Dahil hindi, hindi niya deserve na maging subject ng itong klaseng kalaswaan na nagmumula sa kanyang asawa. Attorney, nag-init ang ulo ng taong bayan sa pagnanasa ni Kong Maniacol Suntay. Yun nga, Alberto. Diyos ko Diba? Lord. Thank you, Raymond. Hello, Jeremiah. Sa iyong sticker, maraming salamat. Raymond Jeremiah. Yan, Sound Source Production. Yan, studio. Thank you. Yusek, ito sinabi niya. With Karen. Sa isip ko, ano kaya kung girlfriend ko siya? Pwede kaya akong kasuhan ng bigami dahil may asawa ko? See? Yun yung lumaro sa utak niya. Diba?
So, syempre, binago niya na yon. Ibig sabihin, ito lang iniisip mo, nag-init ka na. Ibang klase yung pag-iinit mo, di ba? Sabi niya, di ba, nag-init siya, nag-imagine siya kung anong ginagawa nila. Ito ba yung ginagawa nila? Hindi, inisip mo lang kung magpapakasal. Iba yung ginagawa. Nag-init ka at nag-imagine ka kung anong ginagawa nyo. Di ba? O ginagawa niya. Di ba? Iba to. Isip lang to kung magiging girlfriend siya Wala tong ginagawa. Pero sa imagination niya, di ba, may ginagawa sila o ginagawa siya i-assume natin ito iniisip niya. Tingin niyo ba hindi masasaktan ang asawa niya rito? Sa utak pa lang, ano na siya unfaithful na siya. Sa utak pa lang niya. Diba? Kahit sino babae na asawa, masasaktan dito. At least, di siya Maria Rodriguez na konsentidora. Yan. Yeah. Yan. Diba? Yan. O, diba? Yung sinabi niya. Ito, sabi ni Batang Helmet, Yusek, nung counselor pa si Mr. Imagination, sinaktan niya yung ex raw nung asawa niya. Doon pa mismo sa bahay nung ex po, pinalo ni Mr. Imagination. Ganun talaga? May balikin tumalita? Batang Helmet? Luz Barrientos from Spain. Ayan, si Maylin. Binati nakita. Si Lemon. Nang Lucero. Wow. Para pagtakpan mga katarantaduhan gawa niya na kay PBBM at gobyerno niya isisisi. Ganun sila. Diba? Ganun. Oh, wow. Para ito, di ba? Okay. DDS gagawin lahat talaga para ipagtanggol ang puon. Talaga, Tagalog na active. Okay? Oh, kung Lemon, nandito rin si Lemon, Addictus Rex, of course. Shiro Kansaki, of course, si Maylin, nandiyan si Maria Nanale. Oo, Tatay G's, of course. Okay. May makalimutan ako na hindi mabanggit, ha? But anyway, maya-maya, ayan, si Lemon nandito. Si Takumi Bensir, batiin ko na rin, baka nandiyo dyan. Okay, si Shiro, of course. Addictus Rex, ayan, si Bensir, Ito kasi analogy dyan. Wala tayong paki kung nakahubad siya sa loob ng bahay niya. Tama? Pero kung lalabas siya sa public na nakahubad, yun ang mali. Same sa imagination niya. Yes, yun di ba? Kung nasa utak niya lang yun, wala siyang krimen, ba't di natin alam yung utak niya At wala siyang masasaktan. Wala siyang masasaktan, kahit sa utak niya, siya ay unfaithful na. Diba? Pero huwag niya lang gagawin, di ba? Sa utak niya. Wala siyang krimen. Pero binulalas mo Ang dami ka nasaktan. Marami ka na nasaktan, di ba? Anyway, mga clue, yun lang. Maraming salamat. Salamat, attorney. Grabe, no? O yan, mabasat. Nagsalita na, mabasat. Mismong asawa niya. Diyos ko, Lord. Sir Leonardo, naspak manin. Akala ko makaka-get over na tayo dito kay Suntay, no? Tatlong araw na tayo kay Suntay, putragis. Nung isang araw, puro sino ba? Sino ba yung topic natin ng purong